Good evening po. Nandito po ulit tayo sa ating binabasa. Mga kwento na nanggaling sa salita ng Diyos, ang Biblia. Napakaganda po ito. Gabi-gabi ko po itong tapusin po natin to hanggang sa New Testament. Nasa Old Testament pa rin po tayo ngayon. At ang ating binabasa. Babasahin po natin ngayon yung 1 Samuel 16 until 20. Ang batang pastol ni si David. Ito yung topic natin ngayon. Si David, siya yung nakapatay kay Goliath. Kaya tayo ay magbabasa uli, at bago natin makapagbasa tayo ay bilhin tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Lord, salamat po Panginoon sa buong maghapon na ginabayan mo kami, Lord. At Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. At papatawad din po kami, Lord. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Yan. So, noong unang panahon sa Israel, sa panahon ni Haring Saul, may isang batang nagangalang David. Tinutulungan niya ang kanyang kapatid na mag-alaga ng mga tupa ng kanilang ama. Kahit na siya ang bunso sa magkakapatid, si David ay malakas at matapang, nagmamahal at naniniwala sa Diyos. Minsan may isang leon na umatake sa kawan para makahuli ng maliit na tupa upang kainin. Ang batang si David naman ay nakipaglaban sa leon. Inagaw ang maliit na tupa mula sa leon at hinawakan ng leon sa panga at pinatay. Alam ni David na tinutulungan siya ng Diyos. Ang propeta ng Diyos na si Samuel ay nalulungkot dahil binigo ni Haring Saul ang Diyos. Hanggang kailan kayo magdadalamhati kay Saul? Ang paggalit ng Diyos kay Samuel. Ipapadala kita kay Jesse sapagkat may napili na akong hari sa isa sa kanyang anak na lalaki. Si Jesse ay ama ni David. Si Jesse ay ang ama ni David. Kahit na alam ni Samuel na papatayin siya ni Haring Saul kapag nalaman nito na siya ang humahanap ng bagong hari, sumunod pa rin ang propeta sa Diyos. Nang dumating si Samuel sa bahay ni Jesse, iniharap ni Jesse kay Samuel ang kanyang 7 binata. Sinabi ni Samuel, wala sa mga binatang ito ang pinili ng Diyos. Ang naiwan lang ay ang bunsong si David na nasa pastulan kasama ang mga tupa. Tinawag si David at dinala sa harap ni Samuel. At sinabi ng Diyos kay Samuel, tumayo ka, ibuhos mo ang langis sa kanyang ulo sapagkat siya ang pinili ko. Sa palasyo naman ng hari, ang espiritu ng Diyos ay lumisan na kay Saul. Kaya't siya ay naguguluhan. Inisip ng kanyang mga lingkod na maaring ang magandang tugtugin ay makakapagpanatag sa isipan ni Saul. Ang isa sa kanila ay kilala, ang isang batang lalaki ay mahusay tumugtog ng arpa. Alam niyo ba kung sino ito? Oo, si David nga. Ang pagtugtog ni David ng arpa ay nakakatulong kay Haring Saul sa kanyang pag-iisip na mabuti at matuwid. Tinanong ni Saul si Jesse kung maaaring manatili si David sa palasyo upang maglingkod kapag si Saul ay nananamlay o natakot. Tumutugtog agad si David ng kanyang arpa. Ito ay nakakatulong sa hari. Nang nakauwi na si David sa kanilang tahanan, si Haring Saul naman ay humarap sa isang malaking digmaan para laban sa mga Pilisteo. Ang mga kapatid ni David ay lumaban din kasama ang mga kawal ni Saul. Pinadala ni Jesse si David sa lugar ng digmaan upang magbigay ng pagkain sa kanyang mga kapatid at para malaman kung napapaano na sila. Ang napakalaking higante na Pilisteo na si Goliath ay lumabas at tinakot ang lahat ng mga kawal ng Israel. Pumili kayo ng haharap sa akin at papuntahin dito sa akin, sumigaw si Goliath. Kung siya ay makikipaglaban sa akin at ako'y mapatay niya kami ay magiging alila nyo. Ngunit kung ako ang makapatay sa kanya, kayong mga lahat ay magiging alila namin. Ang lahat ng mga kawal ng Israel nang makita ang higante ay nagsitakbuhan at sila ay takot na takot. Ngunit sinabi ni David kay Haring Saul, huwag kayong manlupaypay.
dahil sa higanting iyon. Ang inyong lingkod ay paparoon at makikipaglaban sa mga Pilisteo. Nais ni Saul na gamitin ni David ang kanyang baluti at tabak. Sa halip, dinala lamang ni David ang kanyang tirador at pumulot ng 5 mahikinis na bato sa batis. Tumawa ang malakas si Goliath na makita niya si David na walang suot na baluti. Ibibigay ko sa iyo, ibibigay ko ang iyong laman sa mga ibon at hayop, sigaw ni Goliath. Ako'y naparito sa pangalan ng Panginoong Diyos, ang sagot ni David. Sa araw na ito ay bibibigay ka ng Diyos sa aking mga kamay sapagkat ang digmaang ito ay sa Diyos. Tumakbo si David patungo kay Goliath. Habang tumatakbo, inilagay niya ang isang makinis na bato sa tirador at ibinayaw ito sa tumama ang bato sa noo ni Goliath. Kinuha ni David ang malaking at mahabang tabak ni Goliath at pinutulan niya ito ng liig gamit ang sarili niyang tabak. Nang makita ng mga Pilisteo na si Goliath ay patay na, sila ay nagsitakbuhan upang maiwasan ang kanilang kamatayan. Hindi maalala ni Haring Saul na ang David na pumatay kay Goliath ay siya rin si David na tumutugtog ng arpa. Si David ay ginawa niyang tagapamahala ng kanyang mga kawal. Ngunit nainggit si Haring Saul dahil pinararangalan ng mga tao si David sa pagkapanalo kay Goliath. Ano ba kaya ang kanyang makukuha kung hindi ang aking kaharian, ang naisip ni Saul? Mula noon, pinagmasdan na palagi ni Saul si David. Naguluhan muli ang isipan ni Haring Saul kaya tinawag siya ni David upang tumugtog ng arpa para makatulong sa kanyang pag-iisip. 3 beses na niyang hinagisa ng sibat si David, ngunit ito'y nakaliligtas pa rin. Natakot si Saul kay David dahil alam niya na ang Diyos ay na kay David. Ngunit si Jonathan, anak ni Haring Saul, ay minahal si David na parang kapatid. Ang ama kong si Saul ay naghahanap ng pagkakataong patayin ka. Ang babala niya kay David, ang kanyang asawa ay gawa ng isang bagay na kunwari ay may taong tutulog sa kanyang kama. Nang dumating sa kinumagahan ang mga tao si Saul, si David ay nakatakas. Si David ay tumakas at umalis papalayo kay Saul. Siya at si Jonathan ay nagsumpaan, sila ay nangako na tutulungan ng isa't isa. Nakakalungkot na ang dalawang magkaibigan ay nagpaalam sa isa't isa. Naghanap si David ng lugar kung saan siya maninirahan ng walang takot na mahahanap ng mga kawa ni Haring Saul. Napakaganda po ng topic na ito. Talagang ang Panginoon ay hindi tumitingin sa panglabas, kundi yung sa puso niya, sa puso ng tao. Kaya pinibili niya si David na siya ang papalit na hari ng mga Israel. Kaya dito talagang at may mga tao rin naman ayaw sa kanya, lalo na si Saul. Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga po ang buhay. Talagang kailangan natin na lagi tayong umasa sa Panginoon. Yun lang naman po, umiikot talaga yung buhay natin sa Kanya. Minsan nga naaalala ko na napakahirap kung walang Diyos sa buhay natin. Napakagulo. Ito yung pagkakataon na nare-relax ako. Ito yung mga pagkakataon na kahit solo lang ako, feeling ko may kasama ako lagi dahil ang Diyos ay nasa tabi ko lang. Mga kapatid, napakasarap ang magpuri sa Kanya. Sana ay makaramdam din kayo. Napakasimple lang po ang hinihingi ng Panginoon. Maging mabuti kang tao. At gumawa ka ng tunay at galing sa puso mo. Kaya humingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa lahat ng ating mga pagkakamali, sa lahat ng ating mga pagkukulang. Alam kong maraming mga pagsubok dito sa buong sa mundo. Pero kung lalapit ka sa Panginoon, unti-unti mawawala ito. Subukan po natin mga kapatid. In Jesus' name, Amen. Salamat po.